Magandang umaga po. Ito po si Jukri. Magbabasa po tayo muli ng Holy Bible. Samahan niyo po ako sa pagbabasa ng Holy Bible. Ang babasahin po natin ay Deuteronomio 6, talata 1 hanggang 9. Ito po ay tungkol sa ang dakilang utos. Basahin po natin. Ngayon, ito ang utos, mga tuntunin at mga batas na iniutos sa akin ng Panginoon ninyong Diyos na ituro sa inyo upang ang inyong magawa ang mga ito sa lupaing inyong paroroonan upang angkinin. Upang ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos na iyong ingatan ang lahat niyang mga tuntunin at ang kanyang mga utos na aking iniutos sa iyo at sa iyong anak at sa anak ng iyong anak at sa lahat ng araw ng iyong buhay at upang iyong mga araw ay humaba. So, nandun po tayo sa Israel. So, yung Israel po ay ating pong ikikwento ng kaunti. Ay, noong unang panahon ay yung Israel ay God persist, rules. So, yung pong Israel, ang ibig sabihin ay God rules. So, tama po yung ating sinasabi na ang dakilang utos. Okay. Ang Israel po sa ngayon ay tinatawag nating Holy Land. Okay po. Ang istorya po ng Israel ay, yan po ay itinungkol para sa ating patriarch na si Jacob. So, si Jacob po, hango sa ating Biblia ng Hebrew na noong unang panahon, ay ibinigay sa ating patriarch na si Jacob sa kadahilan ng nanalo po siya sa pagkikipagbuno sa angel of the Lord. So, nandyan po yung isang anghel ng Diyos na nagwagi si Jacob at pinangalanan si Jacob na Israel. Hanggang sa yan ay naibigay sa lugar ng tinatawag nating Holy Land, Israel. So, ang pinag-utos po una ay pakinggan mo. So, pakinggan mo po yung utos, yung sabi. At gawin mo. Okay? Sinabihan pong makinig at gawin mo. Ano po ba yung pakikinggan? Okay? Ang pakikinggan po, ang sabi ay upang ang lahat ay maging mabuti sa iyo. So, kung makikinig po tayo at gagawin natin yung ipinag-uutos, ay magiging mabuti po para sa atin, para sa tao. Yun po ang sinasabi ng ating Biblia. Pangalawa, at upang kayo'y lalo pang dumami. Tingnan nyo po, sinasabi sa atin na dadami tayo. Dadami ang tao. Nagaya ng ipinangako sa iyo ng Panginoon Diyos ng iyong mga ninuno. So, yung mga angkan na angkan pa noong unang panahon ni Jacob ay sinabi na po yan. Tapos, yun nga, sa pangako na yan, mga ninuno doon sa lupain. Sa lupain po yun, Israel po yung tawag nila ng unang panahon. Na dinadaluyan ng gatas at pulot. Naalala nyo po ang tinatawag na gatas at pulot. Kung babalikan po natin ay pulot gata. Yan po yung pulot gata. Pag sinabi natin pulot gata, ay ang ating maiisip ay yung mga mag-asawa, bagong mag-asawa na nagha-honeymoon. Yun po yung pulot gata. So, nagha-honeymoon po. Ang ibig sabihin ng honeymoon at saka yung pulot gata na yan ay punong-puno ng pag-ibig.
So yung nagmamahalan talaga yung bagong mag-asawa. Kaya ang tinatawag na pulot gata. Napakatamis ng pagsasama nila ng mga unang panahon ng kanilang pag-aasawa. So yung pong pulot gata na yan ay darami ang tao talaga. Kasi may ginagawa po sila na para tayo ay yung sa in English na reproduction. So gagawa po sila ng panibagong tao sa pamamagitan ng alam nyo na. Oh, na tinatawagan natin ng pulot gata. So, yung parang honeymoon. So, dadami po talaga ang tao pag ginawa mo yan. Okay po? So, ang basahin pa natin, ituloy natin ang pagbasa. So, ang sabi po, tuloy po natin ang pagbasa. Pakinggan mo, sa Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon. Nabanggit po natin kahapon ang iisang Diyos. So, iisa lang po talaga. Dito ay binanggit muli na sinabihan po ang mga tao sa Israel noong panahon na yon, na ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon. Tama po ba? Ang ating pong Biblia ay talagang isinulat at sinasabi na ang ating Diyos ay nag-iisang Panginoon. Kuwan po yan, pangalawang pagbasa na po yan, na talagang iisang Panginoon. Ituloy po natin ang pagbasa. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Sinasabi po na kailangang ibigin natin ang Panginoon nating Diyos. Ng ano? Paano? Paano mo iibigin? Ng buong puso. Kailangan po buo talaga yung pagmamahal natin sa Diyos. Inuutusan po tayo na ibigin ang Diyos. Ibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso. Okay? Hindi lang po buong puso. Sinabi pa, itinuloy pa, at ng iyong buong kaluluwa. Buong kaluluwa natin. So, buong kaluluwa at buong puso. So, talaga pong buo talaga tayo na dapat magmamahal sa ating Panginoong Diyos. At sinabi pa, tinuloy pa, at ng iyong buong lakas. Talagang buong katawan mo, buong lakas mo, ibibigay mo sa ating Panginoon Diyos. Hindi po ito basta-basta ipinag-uutos. Ang iniuutos po niya, ito, pakinggan mong mabuti at gawin mo. Na ibigin mo ang Diyos. Hindi marami yan. Nag-iisang Panginoon mo. Nag-iisang Diyos. Na kailangan ibigin mo ng buong puso, buong puso, at buong kaluluwa, at buong lakas. Yan po ang sinabi. Talagang kailangan natin gawin yan. Pag-ibig na yan. Ituloy po natin ang pagbasa. Ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay ilalagay mo sa iyong puso. Inulit po muli na kailangan ang mga salitang ito na iniutos sa iyo ng Panginoon Diyos sa araw na ito ay ilalagay mo sa iyong puso. Si Jokri po ang nagbabasa sa inyo ngayon ng Biblia, Tagalog version. Iyan po ang iniutos ng ating Panginoon. Yung salitang ito na aking iniutos sa iyo, utos po ng Panginoon. Sa araw na ito, pangalawang araw ng pagbabasa ni Jukri ng Biblia, ay ilalagay mo sa iyong puso. Yun po ang unang sinabi. So ang ating puso, ang puso mo, ang puso natin, ay kailangan ilagay natin ang pag-ibig sa Diyos diyan sa puso mo.
Diyan sa puso ko, sa puso natin, ilalagay natin. Ituloy po natin ang pagbabasa ng ating ang Biblia, Tagalog version 2001. At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan, at kapag ikaw ay nahihiga, at kapag ikaw ay bumabangon. So ayun po, nakasulat na ituturo natin ng buong sikap. So magsisikap po tayong magturo. Tulad po nitong ginagawa ni Jukri ngayon na kailangan buong sikap. Babasahin ang Biblia at ituturo sa mga tao ang nababasa sa Biblia. So yan po ang sinasabi. So kailangan po talagang gawin ko ang pagbabasa ng Biblia para maganap ang aking tungkulin sa ating Panginoong Diyos. So, sinabi niya, pakinggan mo. Makinig po kayo. Makinig po tayo sa sinasabi ng ating Panginoon. At gawin mo yung narinig mo. So, may narinig niyo po yung aking binasa. So, gawin mo po yan. Gawin ninyo ang naririnig niyo. Yun po ang sabi sa Biblia natin, sa Deuteronomio 6, talata 1 hanggang 9. Yan po ang sabi. Napakinggan mo, gawin mo. Ngayon po ay ituturo mo ng buong sikap. Saan? Bali tayo po, katulad ko ay isa na po akong, matanda na po ako. Ako po ay may mga anak. So, ang sabi ay, ituturo mo sa iyong mga anak. So, kailangan ituro ko talaga sa mga anak ko. At, iyong sasabihin sa kanila. Kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay. So, sa bahay po, ay ginagawa talaga yan. Kailangan kausapin mo mga anak mo tungkol sa Biblia, tungkol sa ating Panginoon Diyos. Tungkol sa kanyang ipinag-uutos. Ano po ba yung iniutos? Balikan po natin kung ano yung iniutos. Ito po ang ipinag-uutos ng ating Panginoon Diyos. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. So, narinig po ninyo sa aking pagbabasa, ano po yung ipinag-uutos? So, ito po yung dakilang utos ng Diyos. Na iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng iyong buong lakas. Yan po ang ipinag-uutos. At yan po, yung pinag-uutos na yan, ay sinasabi. Ituloy po natin ang pagbasa muli. Ang mga salitang ito, yung pong iniutos, na aking iniutos sa iyo, ayan po. Sa araw na ito, ngayong araw na ito na ating binabasa ang Biblia, at inuulit po ni Jukri para nabasahin ito at para naman ito po ay mangyari na, gawin natin. At ilalagay mo sa iyong puso. Tingnan niyo po. Yung iniutos ng Diyos na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ay ilagay mo sa iyong puso. So, ang iyong puso ay mapupuno ng pag-ibig sa Diyos. Ano pa ang sinabi?
At yung pag-ibig na yan ay ituturo mo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay. So sabi po doon, magsikap ka talaga sa loob ng tahanan mo habang ikay nakaupo ay sasabihin mo ang iyong mga anak tungkol dito na ibigin din nila ang Diyos na ating Panginoon, na nag-iisang Diyos, nag-iisang Panginoon, ay ibigin din nila habang ikay nakaupo sa loob ng bahay mo. So gawin po natin yan. Umupo po tayo sa ating bahay at kausapin natin ang ating mga anak tungkol sa dakilang utos ng Panginoon na kailangan ay ilagay sa kanilang puso ang pag-ibig sa Diyos. So ano pa po ang sinasabi doon? Ituloy po natin ang pagbabasa. Kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, o yun sabi na po natin, kapag ikaw ay lumalakad sa daan. So sinabi po doon, kapag ikaw ay lumalakad sa daan, hindi naman pwede na habang naglalakad ka sa daan, nag-iisa ka naman doon, ay magsasalita ka ng pag-ibig sa Diyos. Mali naman po yun. Kailangan may kasabay ka sa paglalakad at kayo ay nag-uusap tungkol sa pag-ibig sa Diyos. Okay po? So, para mas siguro natin na ang ating kasabay sa paglalakad ay alam niya, nalalaman niya, naririnig niya, at gagawin din niya yan. Pupunuin din ang puso niya ng pag-ibig sa Diyos. So, yun po ang sinasabi doon. Habang naglalakad ka, meron po kayong nasalubong. May nakasalubong kayo. Kausapin nyo rin po. Sabihin nyo rin ang dakilang utos ng Diyos. Naibigin natin ang ating nag-iisang Diyos, nag-iisang Panginoon. Na yung pag-ibig na yan ay mailagay sa loob ng puso rin niya. So habang naglalakad po, nung araw, may mga mission po ang tao noon na ikaw ay pupunta sa iba-ibang lugar at doon ay magtuturo ka. Ituturo mo ang dakilang utos, ang pag-ibig sa Diyos. Yan po yung tema ng ating binabasa sa araw na to. Yung ituturo mo. Kasi ginawa mo na. Ipinasok mo na sa iyong puso ang pag-ibig sa Diyos. At yan ay talagang buong kaluluwa mo at buong lakas mo na talagang daladala mo sa iyong pagkatao ang pag-ibig sa Diyos. At sa pagsunod sa dakilang utos, iyan sinasabi. So, sa iyong bahay, kailangan ituro mo sa iyong mga anak. Kung nandun man yung mga anak ng anak mo, mga apo mo, katulad ko may apo na po ako, tuturo ko din yan doon sa aking mga apo ang pag-ibig sa Diyos. So, pupunuin po yung puso ng mga anak ng anak mo ng dakilang utos ang ibigin ng nag-iisa nating Diyos, nag-iisa nating Panginoon. Yun po ang utos. So, habang naglalakad ka, may mga mission po nung araw po, naglalakad ang mga tao na may pag-ibig sa Diyos at sasabihin nila na ito ang ipinag-uutos ng ating Panginoon. Ang dakilang utos, ang ibigin siya. Mahalin ang Diyos. Sa in English po ay love God. Love our God. Love our one and only God. Yan po ang ating kailangan ilagay sa ating puso. Pag-ibig na yan. Okay po? Ituloy po natin. Ituloy po na ang pagbabasa. Yan po, tinutuloy po natin ating pagbabasa. So, ang sinasabi po doon ay i-con po natin yung yung tinatawag na habang ikay lumalakad sa daan. Ngayon naman po ay kapag ikaw ay nahihiga,
Ang ibig pong sabihin na higa ay bago humiga, so tayo po ay kakusapin ng Diyos at magdadasal. So yun po yung... So sinabi po na kapag ikaw ay nahihiga, so ang ibig pong sabihin ng kapag ikaw ay nahihiga, sa atin po sa panahon ngayon ay bago matulog. So siyempre higa po kayo. So nahihiga o inaantok. So bago matulog. Yun po ang sa atin, okay? At sa binasa po natin ay nahihiga. So nagpapahinga o matutulog na, nahihiga. So hindi po tayo dapat tumigil ng pagtuturo. Ibig sabihin, kahit po bago matulog, ayun pa rin ang ating gagawin. Ituro pa rin natin lagi, araw-araw, sa ating mga anak at anak ng mga anak natin ang tungkol sa dakilang utos, ang pag-ibig sa Diyos. So, ang ginagawa po natin noong araw, hanggang sa ngayon, ay tayo po ay nagdarasal bago matulog. So, yun po ang talagang kailangan gawin. Kausapin pa rin natin ng Diyos, kasama natin mga anak at mga anak nila na tayo ay kakausapin ng Diyos. Na tayo ay sumusunod sa kaniyang pinag-uutos na ang pag-ibig sa Diyos ay nasa ating mga puso. Yan po ang kailangan gawin natin kapag tayo ay nahihiga. Kumbaga sa kanay bago matulog, ay tayo ay magdarasal, kausapin na ng Diyos at sabihin sa Kanya na pagmamahal na yan. Ang pagmamahal natin sa Diyos ay gawin natin. So ituloy po natin ang pagbasa. At kapag ikaw ay bumabangon, ayan po, pasensya na po at yung ating computer ay automatic off. At kapag ikaw ay bumabangon, yun po ang sabi. So, nakumpleto po natin yung talata 7. Kung ano yung ipinag-uutos sa atin. So, ngayon ay ipinag-uutos sa atin na ituro. So, tapos na po tayo. Natanggap na natin ang pag-ibig sa Diyos. Ituturo din natin yan. Kailan ituturo? Yun ang sabi. Kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, so habang nandun ka sa loob ng bahay mo, siyempre upo tayo, mahirap naman tumayo na matagal, katulad natin na matanda na, mahirap pong tumayo na matagal tapos nagtuturo ka. So kailangan umupo po kayo at kayo ay ituro ang pagmamahal sa Diyos. So yun po. At kapag ikaw ay lumalakad sa daan, pag nasa labas ka ng bahay, naglalakad kang ganyan, ay ituro mo din yung pag-ibig sa Diyos. Ngayon po, ang pagtuturo ay maraming, ngayon yan, maraming sistema niyan. Hindi po, basta-basta na lang sasabihin mong, mahalin mo Diyos, hindi po naman yon. Ipakita mo sa kapwa mo, habang naglalakad ka, ang pag-ibig ng Diyos. Yun ang sabi doon, na hindi naman yung direktang ituturo mo na, sasabihin mo sa tao na, uy, mahalin mo Diyos. Ipakita mo sa Kanya ang pagmamahal mo sa Diyos. Sa ngayon po, ang ating itinuturo lamang, ang binabasa natin ay ang pagmamahal sa Diyos. Dudugtungan ko po sana, pero wala naman po sa ating nabasa, na mahalin mo ang iyong kapwa. Wala pa po tayo doon sa tema na ganon. Pero doon po yan pupunta. Ang pag-ibig ng Diyos na napuno sa iyong puso, ayan ay ituturo mo sa ibang tao. Wala ka na po sa bahay nyo, naglalakad ka na. So ituturo po yun sa inyo. Pero ang pagtuturo ay hindi naman yung ibig sabihin ay sasabihan mo yung tao agad-agad. Kung hindi nyo po kilala, paano yun? Mali naman po. So kailangan ay ipakita mo ang pagmamahal mo sa Diyos. At yun ay isang paraan ng pagtuturo. Okay? Marami pong paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos. Tulad ng sinasabi ko kanina na wala pa naman sa ating nabasa, pero maramang ay alam nyo na ang tema ng susunod na ating babasahin.
na mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa Diyos. Nauna na po yung ating tema para sa susunod na pagbabasa. Kasi po nga, nandun yung tinatawag na pag naglalakad. So, paano mo ituturo? Yun. Ipapakita mo ang pagmamahal mo sa Diyos at para doon sa naglalakad ka. Papakita mo yung pagmamahal mo. Paparamdam mo ang pagmamahal mo sa iyong kapwa. Pagmamahal mo sa Diyos yun. Mahalin mo ang Diyos, so mahalin mo rin ang tao, ang kapwa mo. Okay? Ngayon ay habang ikaw ay nahihiga, so yun po, inuulit-ulit po natin ito kasi kailangan ilagay natin sa ating mga isip yung salita ng Diyos na yan na kapag nahihiga, kapag matutulog ka, gawin na rin. At kapag ikaw ay bumabangon, pasalamat tayo sa Diyos na tayo'y bumangon sa araw na to. Pasalamat tayo sa Diyos na si Jukri ay nakakapagbasa ng Biblia ngayong araw na to. Sa kanyang pagbangon, diretso tayo dito sa lamesa ni Gregorio para basahin ang ating Biblia dito sa ating computer, laptop natin. Okay po ba? Dapat po. Marami pa po. Ituloy po natin ang pagbasa. Kompleto na po nating babasahin. At iyong itatali ang mga ito bilang tanda sa iyong kamay at bilang panali sa iyong noo. At iyong isusulat ang mga ito sa pintuan ng iyong bahay at sa mga pasukan ng inyong mga bayan. Andun po. Marami pala tayong gagawin. Okay. Para malaman ng ibang tao na tayo ay may pagmamahal sa Diyos, ay ipinagagawa sa atin lalagyan ang tali ang ating mga kamay ng tungkol sa pag-ibig sa Diyos. So yung kamay po natin ay naghahawak ng tungkol sa pagmamahal sa Diyos. Marami pong paraan yan. Yung nasa kamay na itatali mo, pwede niya na ipagkain, ibibigay sa kapwa, yun po ay pag-ibig sa Diyos. Pag-ibig sa kapwa. So, ang pag-ibig sa Diyos ay pumunta doon sa mga nakatali sa iyong kamay, nakatali sa iyong, at bilang panali sa iyong noo. Meron po mga bansa na lalo na po sa India, makikita niyo meron po sa noo. Okay? Yan po ay pag-ibig sa Diyos. Yan po ay pagsasabi na yung tao ay naturuan. Alam niya ngayon ang ginagawa niya. Okay? Yung pong sinasabing isusulat sa pintuan. Ang lalagay po natin ay welcome home. Dapat nakasulat sa ibaba, love God. Yun po ang ibig kong sabihin. Wala po yung love God ngayon. Nakalagay na lang, welcome home na lang. Doon po sa tinatawag natin pasukan sa bayan, ang nakalagay na lang po doon ay arko. Arko ng welcome. Kung ano po municipality yun. Dito po sa amin ay, welcome to Diplan. Welcome to, mapapansin nyo po ngayon, mayroong mga welcome na sa mga boundary ng mga bayan. Welcome to Ipil. Mga ganyan po. So, yan po yung tinatawag na nakalagay. Ngayon po, dagdag natin yung tinatawag nating pagmamahal sa Diyos na dakilang utos, ilagay natin doon. Mahalin ng Diyos. So, welcome to, kung ano man pong bayan yun, tapos mahalin ng Diyos. Love God sa in English. Nakakalimot po tayo. Ang ating naalala na lang ngayon ay ang paglalagay ng boundary arc o kaya may mga signal sa gilid. Pumapasok na po kayo sa bayan o munisipyo ng Ipil. Ngayon po ba? Munisipyo ng Diplahan. Ay idagdag po natin doon sa mga signage na yan, yung mga karatula na yan, na mahalin ang Diyos. Di po ba? Para tayo'y sumusunod sa utos ng Diyos. Nandiyan po siya, nakalagay dyan. Sa pintuan ng ating bahay at pasukan ng mga bayan. Nakalagay lang po natin ay welcome. Dapat nakalagay din doon. Mahalin ang Diyos. Ilagay po natin. Ituloy natin ang tinuturo ng Diyos sa atin. Ipakita natin ang pagmamahal sa Diyos. Ilagay po natin yon.
Mga mayor, baka naman po pwedeng idagdag yung mahalin ang Diyos diyan sa mga boundary signage. Di meron po tayong iniutos. Yan po ang iniutos at sinasabi ni Jukri. Maraming salamat po. So, pasensya na po kayo at kailangan po nating tapusin ng maayos ang pagbabasa ng Biblia. Nagmamadali po kasi malapit nang matapos yung 10 minutes kanina. So ngayon ay meron po tayong another 10 minutes para maayos na tapusin ang pagbabasa ng ating ang Biblia, Tagalog version, 2001 ginawa. Okay. Si Jukri po ay nagpapasalamat sa inyo na sinamahan niyo po ako sa pagbabasa ng ating Biblia. Sa araw na ito, ang Deuteronomio 6, talata 1 hanggang 9. So, yun po yung sinasabing dakilang utos ng ating Panginoon. So, tayo po, bilang tao na ginawa ng Diyos, ay kailangan po nating ipagpatuloy yung mga ginawa ng ating mga ninuno. Yung pagtuturo ng pagmamahal sa Diyos. Kasi sila po yung naunang nakarinig doon sa Israel, sa ating Holy Land sa ngayon na tinatawag. Na sila yung nakarinig na ibigin ng Diyos na yung Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. So, ibig sabihin po, buong pagkatao mo, dapat mamahalin mo ang Diyos. Ngayon, narinig mo, ginawa mo, kailangang ituro mo din. So, ako po si Jukri ay nagbabasa ng Holy Bible para marinig niyong muli ang ipinag-utos ng Diyos. At para masabi na kailangan itong ituro sa iyong kapwa, sa iyong mga anak, anak ng iyong mga anak, at sa mga makikita mo pa sa daraanan, sa mga lalakaran mo. So, ituturo mo yan lahat. Ang pagtuturo ay sinabi ko na ulit na maraming paraan. Hindi naman yung direkta mong sasabihin na, uy, mahalin mo ang Diyos. Hindi naman po. Yung galaw mo, yung pinapakita mo sa iyong kapwa, yung na buong pagmamahal sa Diyos, ay mararamdaman niya yung pagmamahal din ng Diyos dahil sa iyo. So, kung yung pinapakita mo, nakabutihan sa kapwa, yan ay nakikita ng kapwa mo sa iyo na ikaw ay puno ng pagmamahal sa Diyos at yan ay pumupunta sa mga ginagalaw mo, sa mga ginagawa mo, pinapakita mo sa kapwa mo. So, yun po yun na ikaw ay nagtuturo sa iyong kapwa na mahal mo ang Diyos sa pamamagitan ng ginagawa mo. Kaya si Jukri po, dahil mahal po natin ang Panginoon natin, ay sa ngayon ay nagbabasa ng Holy Bible. So dito po sa pagbabasa ko, samahan niyo po ako para marinig niyo ang ating Panginoon sa pamamagitan ni Jukri. Okay po? Doon po sa mga talatang nabanggit, so yung po pala ay maraming pinag-uutos ng Diyos sa pagtuturo. So ibig sabihin ay hindi niya itinuro lang sa iyo, hindi lang sinabi sa iyo, hindi lang sinabi sa na gawin mo, kundi ituro mo pa. So ngayon po si Jukri ay nagbabasa ng Holy Bible para ituloy ang iniutos ng ating Panginoon, ang pagtuturo ng pagmamahal sa Diyos. So ito po yun. Kahapon po ay itinuro natin na may nag-iisang Diyos. At yan po ay sinabi na wala dyan sa bahay na yan, wala dyan sa building na yan, wala dyan sa mga templo, wala dyan sa mga simbahan, sambahan, kapilya, wala po dyan ang Diyos. Ang Diyos po ay nasa langit. Yun po ang sinabi doon sa talatang nabasa natin. Okay, hindi ko po natin na sasabihin bakit wala doon. Sa susunod na po siguro. So tayo po ay nag-uumpisa pa lang. So sinasabi na ang Diyos ay nasa langit. Ang tao nasa lupa. Okay. Ngayon po ay sinasabi naman ng ating Biblia na mahalin ang Diyos na iyong Panginoon.
Mahalin ang nag-iisang Diyos, nag-iisang Panginoon mo. Yun po yung sinasabi doon sa ating nabasang sa Biblia sa araw na ito. Marami pong pamamaraan ang pagtuturo. Okay po? Ito pong ginagawa ni Jukri ay isa sa pamamaraan ng pagtuturo sa pagmamahal sa Diyos. Okay po? Okay. Marahil ay nagtataka kayo, si Jukri nagbasa ng tarot card noong January. So, ngayon po February. Ay, di po ba alam natin na February? Ano po ba yung February? Baka po nakakalimot yung iba. Ito po yung Love Month. February 14, Love Day. Di po ba? Ngayon, si Cupido nandun sa February 14. Valentine's Day, yun ang sabi. Si Saint Valentine po yun. Saint Valentine's Day. Nawala na po yung Saint. Ay, kailangan nandun yung Saint Valentine's Day. Naginawa na lang Valentine's Day, nawala na yung Saint. So, tayo po ay, dahil nawala yung Saint, ay nawawala yung tinatawag na simbolo ng Diyos. Yung Diyos po kasi natin ay marami po tayong tao, marami po tayong ginawang mga santong tao. Bakit ginawang santo yung mga yan? Kasi nga po, yan po ay punong-puno ng pag-ibig sa Diyos. At ipinakita nila ang pag-ibig ng Diyos sa kanila at pag-ibig ng Diyos sa ating kapwa. Yan po. Kaya yung mga yan ay naging santo at yan ang kadahilanan sa pagiging santo nila. Tinanggal po yung saint doon sa Valentine's Day. Ibalik po natin yung saint. So, ang February 14 po ay Saint Valentine's Day. Hindi po yan araw basta-basta. Tinatawag nating araw ng mga puso. Yan po ay araw ng mga puso na nagmamahal sa Diyos. Yan po nagkakamali po kasi mga tao. Akala nila ay Lover's Day yan. Hindi po Lover's Day yan. Yan po ay God's Love Day. Saint Valentine's Day. Yung iba po dyan, pag sinabi February 14, magnobya, araw na magnobya. Pagkatapos ay nawawala po yung tinatawag na pag-ibig ng asawa naman doon sa asawa. Yung iba po ay sa anniversary ng kasal nila, doon pinapalabas yung kanilang regalo-regalo na happy anniversary. Nawala yung mag-asawa doon sa Happy Saint Valentine's Day. Akala ng mga tao ay sa magnobya yung Valentine's Day, yung February 14. Hindi po. Yan po ay kay Saint Valentine's Day. Nakakalimot po tayo. So, ibalik po natin yan. Saint na yan. Sa Valentine's Day. Dahil yan po, yung Saint Valentine natin, yan po yung tinatawag na pag-ibig sa Diyos. So, God's love. Kayo po, mga dalaga, mga binata, ay gawin niyo po na yung Valentine's Day ay pag-ibig sa Diyos. Hindi po pag-ibig sa tao. Hindi po pag-ibig sa nobyo nyo. Pag-ibig sa nobya nyo, hindi po. Ipakita po natin yung pag-ibig sa Diyos. Lalong-lalo na yung February 14 na yan. Ipakita natin ang pag-ibig natin sa Diyos. Nagkakasala po yung iba dyan na mga may nobyo, may nobya. Wag na po natin masyadong kahabaan yung nobyo-nobya na yan. Ang importante po, ang ating binasa ay ang dakilang utos, pag-ibig sa Diyos. Ibigin ang Diyos. Gawin mo yan. Ituro mo yan. Yun po ang dakilang utos. So, hanggang sa muli po, si Jukri po ay nagpapasalamat at nandyan po kayo. Ako po ay medyo, pasensya na po, medyo ito po, parang ang ating pong puso ay napuno ng pagmamahal ng Diyos. Kaya makikita niyo po, nakangiti po si Jukri ay talagang natutuwa po ang ating Panginoon. Na tayo po ay nalalaman natin ang ating dapat gawin. Ito po. Iulitin po natin yan. Habang nakaupo sa bahay, habang naglalakad, kapag nahihiga at bumabangon.
Ituro mo ang pag-ibig sa Diyos. O, hindi naman po yung sasabihin na turo talaga na, uy, mahalin mo ang Diyos. Hindi po naman ganon. Ipakita mo ang pagmamahal sa Diyos. So pagbangon mo, dasal ka. Oh, thank you Lord sa dumaang gabi. Maraming salamat.